Hindi nakakakilala. Alam niyo po pala, sabi nga napakaliit lang pala ng mundo. Akala lang natin laki-laki, lalo na nung una, nung ako'y nagbabarko pa, akala ko'y laki-laki. At hindi ko na makikita yung mga tao na dati ko lang kalaro, ka-schoolmate, pero maliit lang pala. Pag ang Panginoon ang nagpalapit sa isa't isa, maglalapit kayo. Hindi po ako kilala Dahil kung ako po'y kilala nitong taong ito, ako'y babatiin niya. Siya ipakikilala ko ngayon dahil ako'y hindi niya kilala. Ayan. Opo, ay nakilala ko siya. Ipakikilala ko po ngayon, iisa po ang lugar na pinanggalingan namin. Iisang elementary pinanggalingan namin. Pero hindi ako nakikilala. Pero okay lang po yung basta ang kilala niya ay si Lord. Yan. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Yan. Ito po ang maganda dyan. Hindi ko po akalain na kami pala po'y nasa sa bubong na ng Panginoong Jesus. Nag-charge. Kasi kilala ko po yung pamilya niya. Regular na alam nyo na sa dati nating kinaaniban. So gusto ko po siyang mas makilala ngayon dahil dati ko na siyang kilala. At sigurado kung kilala niya ako pag ako'y nagpakilala. Opo, yung kilalang yun. Naging bisita po natin siya noong linggo pero hindi ko nakilala. At sa ibang tao ko pa nakilala. Na kami pala'y magkakilala. Ayos ka po. Ang pagkakakilala. Ayan. Ay, ngingisi-ngisi pa rin. Hindi pa rin ako nakikilala. Si Rexel ay hindi ako nakikilala. Ang anak ng Losing Duming. Kilala ko na po. Ayong kilala na. Alam niyo po kami, iisang lugar na pinanggalingan namin doon sa isla ng Tingloy. Opo. At that time po parehas pa kaming mga sa kabila nating church, yan, sa Catholic. Pero hindi ko po, pastora na nga yung misis mo. Opo. Ay, biruin niyo po, pastora na pala ang misis niya. Ayun. So, si Rexel po, kung ako'y kilala niya nung linggo, nakilala, lalapitan ko na dahil hindi nga po nagkakakilala. Kaya ngayong gabing ito, napakabuti ng Panginoon. Dahil ako, kailan nga? Kailan tayo nagkaroon ng mentoring? Wednesday. Sa ilalim ng puno ng Santol. May bago na po tayong park, JA1 Park, sa ilalim ng Santol. Yan. Kaya yung gusto pong magpa-mentor kay Pastor Art, pupunta kayo sa ilalim ng Santol. Yan. So ganito po, naipaliwanag po sa akin ni Brother Tony. At nabanggit din sa akin ng ni Mrs. na yung palang bisita natin nung nakaraang linggo ay si Rexel. Sabi ni Ma'am, hindi ko naman kilala yung Rexel. Hindi, kilala mo ito. Doon po sa amin, particularly sa aming barangay sa Pisa. Abay, nung pinagmasdan ko nga ng maigi po yung, abay, man, kilala ko itong mga tabas na ito Ay, di kilala mo na ako, Rexel, ngayon. Ayun, naku, napakabuti ng Panginoon at kami po'y nagkita dahil sa iisang paniniwala. Ang pagmamahal ng Panginoon ay nasa ating lahat. Amen! Rexel, dito ay hindi nakakalabas ng pintong ito nang hindi tumatayo dito sa unahan. Dahil pag ikay naunahan ng iba, ay alas 10 na hindi pa tapos magsalita. So habang may pagkakataon ka pa, magpakilala ka na at nang lubusan ka naming makilala. Amen! Nang hindi lang ako nakakakilala, kundi tayong lahat ay nagkakakilala. Amen! Ganun sa AMW, magkakakilala talaga. Nakatalikod, naka-side view, ay lalo pag nakaharap. Yan. Ganun ang AMW dapat. Amoy pa lang, sabi nga, nagkakaamoy yan na. Yan. Kasi dito sa AMW talagang ang Panginoon ang kumikilos dito. Nasa sa iisang espiritu tayo. Amen? Sige. Brother Rexel. Yun. Sige. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito po ay isa kami ng elementary pinanggalingan. Malamang alam naman ito na ako'y first honor nung ako'y graduate ng grade 6. Ano? Yun. Alam din po nito na mula grade 1 hanggang grade 6, sinong first honor? Ito yata yun.
Magkakilala na nga po kami. Yun po. Pero totoo po yun, mula grade 1 hanggang grade 6 sa school namin, ay ako po ang first honor. Ayun. Ngayon, si Rexel po, ilang years ang ahead ko sa iyo sa ating ano? Later, after this. Tinatanong sa aking sarili kung ilang taon ang ahead mo sa akin. Pag mga dalawa pa. Ayun, dalawa lang. Opo. Ang ate niya ay kaklasiko po. Ang ate niya kaklasiko. Kaya, at saka mag-anak po kami. Halos alam niyo naman sa isang lugar, di ba? Pagka kayo ay nasa sa isang barangay, kayo magkakamag-anak. Ayan. Pero pag nagkakagustuhan, pwede din. Nagkakaligawan. Ayan. Sige, Reza, ligaw na. Nais kitang makilala ng kung sa inyo. Ayan. Amen. Salamat po. Praise God po sa buhay ni Brother JD. Marahil po'y akin niyang ipinapakilala niya sa akin, pare kilala mo ito. Ito'y taga-inyo. Sabi ko, sino? Kasi JD. Si Brother JD, sabi ko, wala nang kayo sa amin. Sabi ko, hindi naman JD ang pangalan niyo. Ay, Jonathan ko, pero ang tawag ko namin sa kanya, Junjun. Kaya marahil ay yun ho ang aking kilala sa kanya, ay hindi ko inaasahan na siya pala ho ay pastor na. Amen. Napakaliit nga ng mundo. Ay isang bagay ho ang natatandaan ko sa kanilang pamilya. Ako ho'y bata pa noon ay marahil ay di sila nga naging Kristiyano na. Kami ho noon ay mga bata pa, ay naririnig ko na yun. Yung pamilya ho nila ay maraming rebulto nung panahon una. Ang ginawa ho nila ay binasag at itinapon sa dagat. Marahil itanda mo po yung brother. Eh di kami ho ay parang yung pamilya ng maraming sabi-sabi sa lugar namin. Tanda ko na, abay, bakit kayo nang ginawa ng mga tao? Hindi na ba sila natatakot? Sa kanilang mga ginagawa, ay marahil sila parurusahan ng Diyos. Ay di yung gayon nung pagkakatanda ko. Ay marahil parang kami na ang parurusahan ng Diyos ng panahon ngayon. Sa aming mga sinasabi. Sa kanilang mga sinasabi pa lang, narinig ko, ako'y bata pa noon. Hindi ko ho alam na ito pala ang aking patutunguhan. Ako ho ay literal na ako pala ho si Brother Rex. Rexel ho kung tawagin sa amin. Ang akin ng asawa ay pastor na ho ngayon. Ayun ho ay napakatindi ng battle na kanyang pinagdaanan para lang ho ako'y tumino. Para lang ho ako'y maging makasama niya at maging isang ganap na Kristiyano. Mga panahon kung kami ni ikinasal ay 2014, kami may nagkaanak ay 2018. Iniwanan ko ho ang Pilipinas na napakadumi, napakamakasalanan ng mga panahon yun. Hindi ko ho ine-expect sa panahon na darating na iiwanan ko pala ang maruming bagay, ang marumi kong mundo dito sa Batangas. Ngayon mo, pagdating ko dun sa ako'y binatang-binata nung panahon yun, ang aking asawa ay pinaalis ko. At sabi ko, hindi ako sasama sa iyo, bigla ako sasama layo-layo noon. Sabi ko, pumunta ng Dubai nag-iisa. Hindi ko ako sumama. Ay di ako nagtatrabaho dito. Kung tandaan niyo, kung kilala niyo yung kolehiyo ng Luzon ng Batangas, ako po ay nagturo doon ng 11 years. Ngayon ko, ay di, sabi ko nga, ay binata ko ako dito sa Pilipinas, ang aking asawa ay nandoon. Ay pag sa dami ng mga kasalanan pwedeng mangyari diyan sa school. Ako po ay literal na mag-iinom, yung mga tipong inaabot ng madaling araw, at pagkakagising, iinom na naman. Motor dito, motor doon, ako po ay nagkanta bangas-bangas. Dalawa na ang motor ang aking na-aksidente at ako po ay, kung ako po ay nakashort, ay hindi na po ari dahil ako nga po ay may malaking sugat sa aking paa na na-opera. At ito pa ho ang isa. Ayan o, naging tanda at siguro po ay talagang sinabi ng Panginoon, masyado kang mayabang. Masyado kang naging mapagmataas. Ako po ay napaka-stricto. Pag sinabi ko hindi ay hindi. Pag sinabi ko sa mga estudyanteng labas-labas, kayo po ang naging buhay ko. Ayun pala po ay mga bagay na sinabi ng Panginoon, umalis ka dyan at ikaw ay aking babaguhin na. 2018 po ng December, ako po ay hindi ko din ina-expect sa sarili ko. Baga po ako'y pumunta na nga ng Dubai. At sumunod doon. Sabi ko sa misis ko, ako'y kunin mo na din eh.
At parang wala din naman nangyayari sa akin. Sabi ko ng Mrs. Way, salamat naman. At kinakaisip na din. Ay di pagdating ko nga ho doon, ako ho ay maraming bagay na ako'y nabigla. Ang aking mga asawa noon ay training pastor. Ay sila ho ay laging nahayo, laging gawain, laging wala sa bahay. Ako ho'y nagagalit dahil ako'y kanyang iniiwanan. At kung pa ako pinapunta dito kung ako naman hindi mo sasamahan? Ay di siya ho ay talagang napagtimpi, nagtimpi. Hanggang sa dumating po ang araw na ikaw kayo laging gay anak, kaya ang kanigalaan. Lagi ka na lang nakahiga, nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka naman matanggap. Ang tagal ko kung nag-a-apply. Ngayon ho, may isang sorpresa ng Panginoon sa akin ng panahon yun na naging dahilan para ako'y magbago, ay di nabuntis ko ang aking asawa. Kami biniyayaan ng anak. Ito mo ay testimony ko pa rin na itong anak na ito ay imposibleng mangyari. At yung itetestify, pag itetestify ko, abutin tayo ng umaga sa haba ng... Ang aking mga buhay ay talagang napakaraming dapat ihayag. Sabi nga ng ating Panginoon, ang kadakilaan niya ay ating ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ayun na laging pinupuri natin ang ating Panginoon dahil nasa mga bagay na nangyayari sa atin sa araw-araw. Walang isang araw na hindi ko tayo binayaan ng ating Panginoon. Totoo ho yan. Ngayon ho, ay di nabuntis nga ako ang aking asawa. Kaya ako humangayak-ngayak. At talaga namang ito na ba ang naging ang dapat na simula ng aking buhay. Ay di unti-unti ho ako nabago. Ang aking asawa ay dinadaan ako sa prayer and fasting. Idinadaan mo sa palagi ng ako lang ipinagdadasal tuwing gabi kaya palahaplos-haplos sa akin yung pala ako ipinapanalangin. Kung ano-anong langis ang anyaan sa akin para mo ako ay magbago. Hanggang sa yung pinanunood ko doon sa aking laptop ay iniyaan yung dala ko ng mga horror movies. Pasensya na mo kayo, din mo ang aking nakagawian ng panahon ako hindi pa Kristiyano. Puro langis ko ako pagkakagising ko sa umaga. At inaamit na po pala ako. Ang akala ko ako'y minamasahay, hindi po pala. At ako pala talaga ipinagdadasal. Ay kagano naman ng ating Panginoon, ang kanyang mga kapamaraanan na hindi ko maintindihan, ay doon pala ako tutungo. Amen. Salamat po. Ngayon po, ay sila ho ay maraming sama-sama. Ay ako'y napapalibutan ng mga training pastor at saka mga pastor. Sila ho'y pag nananalangin, ako'y isinasama. Ay ngayon mo, ay di iba-iba mong lingwahe ang kanyang mga sinasalita. Ako'y nabibigla. Ano kayang kulto itong nasa lihang kong ito? Yan ang aking mga nasasabi ng panahon yun. Dahil pag tumuho at nagsalita na sila ng iba-ibang lingwahe, ay ako ho ay kinikilabutan na gusto ko kong lumabas. Ano ba kaya akong nangyayari dito? Ay yung palago at tinatawag na speaking of tongues na regalo ng Panginoon sa bawat isa. Kapag po ang Espiritu, napuspos tayo ng Espiritu Santo, hindi maaari hindi mo kayo magsasalita ng lingwahe sa langit. At sila po gayo, ay talaga naman sa isip-isip ko na ngayong Kristiyano na ang isip ko sa kanila ay talagang karipas na ang mga demonyo kapag sila ay nagdadasal. Puspos na puspos ko sila ng Espiritu Santo. Ay di sinunod ko na nga ho itong sabi ng Panginoon na ikaw ay maglingkod sa akin. Alam niyo po ay biniliyaan na naman kami ng anak. Ay hindi ho isa't dalawa. Biniliyaan mo kami ng kambal. Kasi pag ako na magtatalikod, ay talagang puro blessing ang ibinibigay sa amin. Ay di ako po ay naglingkod. Ako po doon sa Dubai ay laging sumusunod sa kung ano ang ipinag-uutos ng pastor namin doon, ng kung ano ang humayo, kasama sa lahat ng gawain. Ako po ay nag-training pastor doon. Ngunit sa kadahilan ng kailangan po namin umuwi ng Pilipinas, ay at dito dalhin ang mga bata ko na sa Pilipinas, ay di ako po ay nagpaalam sa kanila. Pero sinabi ko sa kanila bago ako umalis, hindi ko po iiwanan ang aking pangako, ipinangako ko sa ating Panginoon. Kaya ganito po mga kapatid,
ang minsang tinawag ng Panginoon, tayo lahat, at kayo tumalikod, sigurado kayo mapapahamak. Kaya hindi mo tayo pwedeng tumalikod. At kapag ka naman mo tayo dumiretso ng diretso na uli sa lakad na dapat nating lakaran na naaayon sa Kanya, sinasabi ko sa inyo, ang blessing na natatanggap namin ay posibleng matatanggap at matatanggap mo rin. Yan ho yung mga bagay na gusto ko magpasalamat at magpuri. Kaya minsan sa amin, dito sa Akawit Tagabanabais, dito kami nakatira. At ang akin, nung ariwang aking panganay ay medyo may kakulitan, ay di minsan nga ako hindi na makapanalangin dahil nga ako yan iintay ko pang matulog para hindi ako maabala at hindi tatanong habang ako'y nananalangin. Ay di ako po ay nakakapanalangin pagka siya natutulog na, pero hindi ko ako nakakapanalangin sa araw-araw at katabi pa ko ang kambal. Ay pag iyak mo ng isa, ay ako'y madidistract na. Pag umiyak ng isa, susunod na uli yung isa. Ay sa kabaitan ng ating Panginoon ho, ay hindi mo sila binibigyan kami ng problema na laging magliligalig, magkakasakit, hindi ho. Dahil sabi ko nga ho, sa ating panalangin ay nako-cover ang ating mga anak. Amen. Kaya isinasuggest ko bilang mga magulang, tayo naman ho dito yung lagi nung ipanalangin ng ating mga anak. Blessings po ng ating mga anak ay nakasalalay sa atin. Amen. Bilang ating mga magulang. Lagi po natin i-cover ang kanilang pag-alis, ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At sigurado po ako na sila ay laging protected ng ating Panginoon. Amen. Ngayon mo mga kapatid, hindi ako umuwi na nga ng Pilipinas. Ay akala ko ay tapos na. At sabi ko, ay parang ako'y mawawali na sa ating Panginoon. Ay di, sabi ko ako hindi makakapaglingkod at itong aking inaalaga ay tatlo. Ay minsan ho ako minsan nasuunan. Talagang ako nahihirapan. Dahil ako po ay simula pa September, ay hindi ko nakakita ng mag-aalaga. At ngayon naman yung nakakita na, kaya ako po narito, kaya ako nakakita. Ay di dadalawang linggo pa lang sa amin. Ay kaso yung akin nakita, ay di akin tinuturuan pa. Ay sa mga susunod na araw, hindi ko kayo mananawa sa aking pagmumukha. Sa kagustuhan ko kung magpatuloy maglingkod, ay sana naman mo ay ako'y makasama lagi dito. Ay kanina nga lang ako ay talagang napakaraming discouragement bago ako nakarating dito. Sabi ko naman sa inyo, ang isang taong Kristiyano pag kumilos, ang kaaway ay laging nandyan para kumilos din. At kayo ay talagang dinidiscourage, pinipigilan. Ay di sabi ko sa akin, asawa ko, kailangan pong umatin doon. Kailangan pong umatin. Dahil nasisip ko, kailangan pong umatin doon. Kailangan pong umalis ng bahay kahit napakaraming discouragement. Aalis na mo kami lahat kanina. Dumugo pa ang ilong ng aking anak. Sabi ko, ay natulog mo talaga. Hallelujah! Kailangan kasi ko at i-review ang anumang plano at ginagawa ng kaaway sa mga oras na ito. Napakarami ko pa pong mga gustong sabihin kasi kung baka kung maubos ang ating oras na ito ay wala ko tayong marinig na word of God na kung sa iyo mo pinakamahalaga ang mapakinggan ay ako din makakaalam muna sa ano ko ipuputulin ko muna. Kung gusto mo magsalita ulit sa mga susunod ay ako din magsasalita. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay may magagandang nangyayari sa inyo, kayo magsalita dito sa unahan. Ihayag niyo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Amen. Para ang lahat ng tao dito ay makapagpuri ho sa Kanya. Amen. Maraming salamat. Isang magandang gabi at pagpala ho sa inyo lahat.